Guys, I'm on the way now to work. Taray. Napupunta na ako ngayon sa work. And may chika lang ako sa inyo. So, meron akong bagong coworker. Tapos, last time, nagulat ako, nag-ask siya sa akin kung pwede siya manghingi ng pambili ng pizza pang lunch niya. Siyempre, alam naman ako, mga nakakilala sa akin, maawain ako. Siyempre, binigyan ko siya ng pambiling pizza niya pang lunch. Tapos, yun nga, binigyan ko siya ng pang pizza niya. Alam mo ako dati, tuto talaga ako. Madali ako maawain. Pero ngayon natuto na ako. Hindi dahil sa na-experience ko yung mga na-experience ng iba na kahit mabait sila sa isang tao, mabait ka sa isang tao, pero nagiging masama pa rin sa'yo yung tao na yun kahit naging mabait ka sa kanya, yung gano'n. Although hindi ko pa naman yun na-experience, pero sana ako ma-experience kasi hindi naman din ako ganun. Hindi ako yung tao na aabusuhin ko yung kabaitan na pinapakita mo sa akin. Ako yung tao na kapag mabait ka sa akin, syempre mabait din ako sa'yo, gano'n. Tsaka ako yung tao na kapag binibigyan mo ako nung, alam mo yun, pag pinapakita mo ako na nagbibigay ka sa akin ng mga kasi nagiging mabait ka sa akin, syempre, although hindi naman yun required na kapag ka naging mabait sa iyo yung isang tao, magiging mabait ka sa kanya, or pagka binigyan ka ng isang tao, dapat may kapalit ka nun. So hindi naman yun required. Ako naman kapag binibigyan ako ng isang tao, pag binibigyan ko yung isang tao, hindi ako naghahangad ng kapalit galing sa'yo, yung gano'n, ano yan. Pero ako kasi ganun yung pananaw ko. Kapag nagmabait ka sa akin, tapos binibigyan mo ako ng mga bagay na mga unexpected, syempre gusto ko ganun din, babalik ko yun sa'yo para maramdaman mo, para kasi sa akin, para maramdaman mo kung ano yung pakiramdam ng yung nagiging ganun ka sa isang tao, alam mo yun, yung nagiging ganun ka sa akin. Alam mo, hindi naman masama na maging mabait, pero wag lang yung sobra-sobra. Natutunan ko na yan sa sobrang dami kong naririnig na mga story galing sa mga kaibigan ko na naging mabait sila sa isang tao pero siniraan pa rin sila, alam mo yun, yung ending sila pa rin yung masama. Kaya sabi ko sa sarili ko na maging ma-observe sa isang tao. Tsaka minsan hindi naman masama na kumindi ka sa mga bagay na hindi naman talaga pwede, mga ganun. Kunwari yung pag nag-ask ng favor sa yung friend mo, kung hindi mo naman kayang gawin yung favor na yun nang buo sa loob mo, huwag mo nang gawin. Hindi masamang tumanggi, at hindi rin ibig sabihin na tumanggi ka sa isang bagay na hindi mo naman talaga yun talaga feel na gawin sa isang tao. Isa yung ipilit mo, edi mas malala. Kasi hindi mo pala ginawa, diba? Alam mo yun, balik tayo dun sa dun nga sa coworker ko. Partida yun pa lang yun, bago pa lang yun sa work namin. Tapos hindi ko pa talaga siya kilala, pa kami close. Tapos biglang na lalapit sa'yo, biglang sabihin tingin daw ng pera, pambili daw ng pizza niya, pang lunch niya, gano'n. Ako naman sa isip-isip ko, syempre nagulat ako. Malak. Hindi ko naman siya ganun nakakasama. Parang days pa lang siya. Kakastart niya lang sa work. Tapos bigla na yung pinasil sa akin. Pero nabigla ako, pero nawagin naman ako, kaya binigyan ko siya. Tapos ayun na nga. So kahapon, hindi nagkasabay kami ng schedule. Nagkasabay kami ng schedule. Pero kami nagkasabay kami sa uwian. Ayun.
magdadrive daw ako. Sabi ko, syempre oo, sabi ko yes. Kasi nga di ba, magdadrive mo talaga. Tapos sabi niya, kung pwede ko daw, syempre English, sabi niya, pwede ko daw pa siya i-attend sa bahay niya. Pero biglang sabi ko, ay, dinailan ko lang. Sabi ng asawa ko, wag daw ako maghahatid ng maghahatid. Kung sino kasi, bagong driver na lang. Dito tayo magpa-park sa favorite spot ko, syempre. Yung walang nakapark. Ito yung favorite spot ko talaga dito. Yung walang nakapark. Yung ako lang, yung solo life ako. Solo flight ako. Yung solo flight ako dito sa area na to. Ganun yung gusto ko. So, syempre, safety para wala kang mabangga. So, ayun na nga. E di tinanong niya ako kung maaga pa naman ako. Aga ko pa. Tinanong niya ako kung nagdadrive nga ako, diba? Sabi ko, oo, nagdadrive nga ako. Tapos biglang tinanong niya sa akin kung pwede ko daw ba siya i-drop off sa bahay nila, ganyan. Hindi naman sa pagiging madamot. Pero, dun lang tayo sa pagiging safe. Mamaya, hindi ko alam yung kung saan ka nakatira, sino yung mga kamag-anak mo. Bigla na lang, alam mo yun. Mga ganun, mga ano mo yun, mga possibility na pwedeng mangyari na hindi mo inaasahan. Ayun yung mga pumasok sa isip ko, tanong niya ako nung, pero yung una talagang pumasok sa isip ko nung tinanong niya ako nung ganun, yung talagang hindi pa tayo pagkakilala, ganun. Tapos ihahatid kita kung saan follow ka nakatira, ganun, di ba? Inano niya, tinanong niya yung iba naming cowork. Ewan ko kung pumayag. Kung pumayag na drop off siya na. Kasi bago lang din yun eh. Ko lang kung sinabay siya nung kawork namin. Ang aga ko pa. Yan, di ba? Babae siya pero hindi siya Pinoy. Ibang lahi. Tapos kunento ko yun sa asawa ko. Sabi ng asawa ko, wag. Sabi ko talagang wag kasi di ka man yung kilala. Ano ba yun? Tapos sabi ng asawa ko, pag daw basta naman daw sa akin yun ng pambili ng lunch niya, wag ko na daw bigyan kasi abusuhin daw ako noon, sabi niya. Sabi ko, yun din naman yung nasa isip ko na, syempre sabi ko, one time offer lang yun. Hindi naman sa pagiging madamot, diba? Pero tama naman yung asawa ko, diba? Malay mo naman, mga kilala yun. Diba? Alam mo yun? Pakita ko sa inyo yung favorite spot ko dito. Kita mo? Walang nakapark. Ako lang. Nakapark. Oh. Tapos nandito pa ako sa talagang very edge. Kasi, kaya gusto ko dito magpark. Para mamaya pagka pauwi na ako. So, diretso na lang ako, di ba? Wala nang sagabal-sagabal. Hindi na ako mag-reverse. Titingin sa likod na kung may sasakyan ba na nakapark, na hindi ko mabubunggo, ganun.